Ibinida ni Vice President Sara Duterte ang unmodified opinion ng Commission on Audit sa Finance Statement ng Office of the Vice President noong 2024. Dati nang nilinaw ng COA na hindi rating o score ang unmodified opinion. May landing puna ang COA sa OVP kaugnay sa mababang paggamit ng pondo noong 2024. May unang balita si Marisol Abduraman. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Ito ang ipinagmalaki ni Vice President Sara Duterte sa kanyang year-end report para sa 2025. Ibinida ng BC ang mga accomplishment ng kanyang mga programa, kabilang ang medical and burial assistance, disaster relief, rice program, magnegosyo today program at iba pang programa ng OVP. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Sinabi na ng BICE ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano at iba pa, gayon din ang paglaban sa korupsyon para umunlad ang bayan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Sa COA audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024, nakalagay nga na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa presentasyon ng finance statement ng OVP. Dati nang sinabi ng COA na ang ibig sabihin nito na sunod ang lahat ng alituntunin sa paghahanda ng financial statements. Pero nilinaw ng COA na ang audit opinion ay hindi dapat ituring na rating, score o grado na may lowest to highest. May mga pinuna nga ang COA sa 2024 audit report sa OVP. Isa na rito ang mababang fund utilization o paggamit ng pondo ng OVP. Mula raw kasi sa mahigit 89% na utilization rate ng 2022, bumaba ito sa mahigit 85% noong 2023 at lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondong pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. Sabi sa ulat ng COA, dahil daw dito, maaaring maapektuhan ang epektibong paghahati ng programa at serbisyo ng OVP. Sumang-ayon naman daw ang OVP sa rekomendasyon ng COA na ayusin ang pagplano at pagpapatupad ng kanilang budget. May kakulangan din daw sa dokumentasyon ng distribution ng mga welfare goods na nagkakahalaga ng mahigit 110 million pesos. Hindi raw kasi nagsumiti ng beripikadong master list ng mga benepisyaryo, situation report at mission order. Ang situation report ay patunay na may nangyaring sakuna o kalamidad na basihan para naman sa mission order, habang ang master list ay basihan para sa paghahanda kung gaano karami ang mga welfare goods na ipamamahagi. Ayon sa COA, pumayag naman ng OVP na i-review ang kanilang policy manual para matiyak ang pagsusumite ng kumpletong dokumentasyon. Pinuna rin ng COA ang anilay kakulangan ng malinaw na alintuntunin at proseso sa pagtanggap ng mga donations in kind, inventory management at pagsusumite ng mga report ukol dito. Sabi ng COA, sumang-ayon din ang OVP na rebisahin ang mga alituntunin upang makasunod sa accounting rules and regulations. Sinita rin ng COA ang Magnegosyo Today o MTD program ng OVP. Layo ng MTD na magbigay ng cash grant upang magbigay ng puhunan sa negosyo sa mga kababaihan, kabataan, mga miyembro ng LGBTQ+ at iba pang sektor. Sabi ng COA, hindi raw nasuri ng DTI at PDIC ang feasibility at viability ng project proposals ng halos 140 na beneficiaries na nakakuha ng kabuuang mahigit 3.4 million pesos na pondo. Hindi rin daw nila binisita para i-monitor ang karamihan sa mga benepisyaryo. Nangako naman daw ang OVP na kanilang aayusin ang sistema ng pagsusuri sa project proposals pati na ang pagbisita sa mga benepisyaryo. Sinisikap naming makuha ang panig ng OVP sa mga obserbasyon ng COA. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.